Hi everyone! I'm Emmy Grace, your homeschooling mompreneur na kumikita habang nasa bahay, and welcome back to our TikTok affiliate series. So itong video series na to ay para sa mga mommies na gustong kumita habang nasa bahay gamit lang ang cellphone, internet at konting oras. So dun sa mga few videos natin ay natutunan natin kung paano magsimula ng TikTok affiliate. So paano tayo mag-create ng TikTok content to earn commissions. But now, ready na tayong mag-level up kasi sa video na to ay tuturo ko sa inyo yung tips and tools para mas lumaki yung kinikita natin as TikTok affiliate. So kahit busy ka, kahit shy ka, or kahit hindi ka techie, yes, meron kang pwedeng gawin para mas maging steady and consistent ang kita mo. So let's start with the biggest mistake ng maraming affiliates, yung pinopromote ang kahit anong product na makita nila. Pero ang totoo, hindi lahat ng product ay equal pagdating sa kita. May mga products na mas mabilis ibenta at mas malaki ang potential earnings mo. We call them high converting products kasi sila yung madalas i-click at bilhin ng mga viewers. So these are the types of products na dapat i-focus mo lalo kung beginner ka pa lang. And usually, itong mga high converting products share these three traits. Number one, they solve real problems. So ang mga produkto na may clear benefit gaya ng paglinis, pang-organize, pang-budget ay mas mabilis ibenta. Kasi kapag ang isang mommy ay may problema at nakita niya sa video mo, uy, solusyon yan! Boom! Click na agad yung mga mommies na nanonood sa'yo. So, ito yung example sa dish drying rack na space-saving food sealer para sa mga nagtitipid at storage boxes for small toys or homeschool supplies. Number two ay they're budget-friendly. Mommies are practical, hindi agad bibili ng mahal, di ba? Kaya mas madaling i-convince ang audience kung below 500 pesos ang product mo. So, ito yung mga examples natin. So, 199 water bottle or kaya naman 250 pesos na planner or 99 pesos na kitchen tool na lifesaver sa pagmi-meal prep. So, ang tip ko sa inyo ay kung may TikTok shop na nagbebenta ng bundles or buy one take one deals, mas appealing yan sa audience mo. Number three ay they're trending now. So, yung timing ng product ay malaki din ang epekto sa sales. So, kung malapit na ang back to school, promote school supplies. Kung Christmas season naman, mag-promote ka ng mga gift ideas. Kapag tag-ulan, pwede ang mga waterproof bags or anti-slip na slippers. So, examples ng based on trends ay kapag July to August, ito yung mabenta yung mga raincoats, waterproof bags, organizers. September to December naman ay yung mga gift wrappers, DIY gifts, notebooks. Pag January naman, budget tools, di ba? Planners, and yung mga related items. So, isipin mo palagi, ito ba ay makakatulong sa isang mommy na kagaya ko? So, if yes ang sagot mo, yan ang product na i-promote mo. Okay, real talk tayo. So, hindi pwedeng isang post lang. Tapos, uupo ka na at hihintayin mong umulan ng benta. So, kahit gaano kaganda ang produkto or gaano ka-useful ang affiliate link mo, kung hindi ito visible, hindi rin siya makikita. So, TikTok favors creators who show up regularly. So, ibig sabihin, the more you post, the more your content shows up sa For You page or yung tinatawag na FYP. And that means more views, more clicks, and more commissions. But if you're just starting, pwede mong i-aim ito, no? 3 times a week minimum. So, kaya na ng kahit sinong mommy ito, lalo na kung naka-batch record ka. So, explain ko to in a bit. Maghalo ka din ng mga content types. So, like for example, mga product reviews. So, pakita mo lang kung paano mo siya ginagamit, saan mo ba siya ginagamit. And then, mom tips. So, paano mag-organize ng homeschool supplies. Tapos, mga day in the life clip. So, mag-insert ka lang ng product subtly. And then, quick unboxing or demo. But remember, you're not making viral videos. You're making consistent, relatable content. Because remember, relatable is greater than viral. So now, kung busy ka, I get it. So ito yung hack na ginagawa ko. Batch recording. So pumili ka ng isang araw sa linggo. Siguro habang tulog si baby or rest day mo, mag-ready ka ng 3 to 5 products na gusto mong i-feature. And then, i-film mo lang silang lahat. Quick videos lang, 30 seconds or kaya 1 minute. So sa isang recording session mo lang, solve ka na for the week. Next ay huwag mo kalimutang gamitin ang tamang hashtag. So para naman ma-expose ang video mo sa tamang audience na gusto mong i-target. Ang tip ko sa inyo ay mag-combine kayo ng trending hashtags with niche hashtags. So ang key takeaway natin dito ay mas consistent ka equals mas mapapansin ka ni TikTok equals mas maraming makakita ng links mo. You're not just posting for sale, you're building trust and training the algorithm to push your content
content to the right people. Now, here's one of the most powerful strategies sa TikTok affiliate content. So, kung gusto mong mag-click ang mga links mo, huwag ka lang magbenta, pero magkwento ka. Yes, you heard it right, because storytelling sells, not in a pushy, buy this now way, but in a real, honest, ito yung nangyari sa akin, kind of way. Why is this so effective? Relatable ito. Normal problem, normal solution. Helpful din ito, nakakatulong talaga sa mga nanonood, and trust building. So, hindi ka mukhang nagbebenta lang, pero para kang kaibigan na nagkukwento at nagre-recommend. So, yung product ay supporting character lang yan sa story mo. Ikaw talaga ang bida sa story. So, example, ito yung 199 planner na ginagamit ko para i-manage ang homeschool schedule namin. So, hindi ito fancy, pero super useful, lalo na sa mga mommies na kagaya ko na may 3 anak at sabay-sabay ang subjects. Diba? Mas madaling magtiwala ang viewers kapag nakita nilang ginagamit mo talaga at hindi lang ipinipilit ang iyong pagbebenta. Now, kung mahiyain ka naman or camera shy, okay lang yan. Hindi mo naman kailangan ipakita ang face mo sa video. Here's what you can do instead. So, pwede kang mag-film ng iyong mga kamay while using the product, or kaya naman mag-add ng voiceover explaining why you love it, or kaya naman ay mag-add ka ng mga text para lang maipaliwanag mo at maikwento mo kung paano siya ginagamit. So, the key takeaway here, don't sell, serve through story. Let them feel your experience, not just hear your recommendation. Because when your story makes them say, ako rin, ganyan din ako, that's when they click your link without hesitation. This still works, and sometimes mas nag-work pa kasi mas focus ang viewers sa product experience mo. So, yung TikTok is not just for dancing or lip-syncing, but it's a full-on business tool now, especially for affiliate moms like us. So, kung gusto mong mas lumaki ang kita mo, gamitin mo ang features ni TikTok to your advantage. So, ito yung mga share ko sa inyo. So, number 1, a yellow basket o yung product tagging. So, ito yung favorite natin kasi direct way ito para makaklik agad ang viewers natin dun sa product link natin. So, pwede natin gamitin ito habang nagpo-post tayo ng video, itag mismo yung product sa video dahil lalabas ang yellow basket icon. Kapag na-click ng viewer ito, diretso na sila sa product page. No need for external link. So, ang tip ko sa inyo ay gamitin ito sa mga review or mom hack videos mo. So, mas mataas ang click rate kapag visible ang basket. So, number 2 ay TikTok search bar. So, bago ka gumawa ng content, gumamit ka ng search bar. Type mo lang yung keyword like budget finds, mom must-haves, or dish rack. Makikita mo kung aling videos ang mga nagva-viral, ano ang sinasabi ng ibang creators, at anong klaseng content ang nagkiklik. So, gawin mo itong inspiration, pero lagyan mo ng personal touch mo sa mommy lifestyle mo. Number 3 ay TikTok Live. So, optional lang ito, pero very powerful ito. So, kapag ready ka na, go live to promote your TikTok affiliate products. Bakit ka mag-go live? Kasi pwede mong i-product demo yung mga products, paano mo talaga ginagamit ito, at mas malaki talaga yung chance na makita ng viewers mo yung iyong product na ina-affiliate. So, yung tip ko sa inyo ay kahit 10 to 15 minutes lang per week, malaking bagay na ito sa iyong algorithm. Pero here's a reminder, so sa bawat post mo, huwag kakalimutang mag-call to action. Link in bio or kaya check pinned comment or kaya naman ay nandiyan yan sa yellow basket. So this small reminder increases the chance na i-click ng viewer mo ang link mo. Okay, let's be honest. So kahit gaano kaganda ang product, kahit gaano ka-consistent sa pagpo-post, kung wala kang audience na nanonood, hindi rin ito magkiklik ng mga links mo. Pero good news, hindi mo kailangan ng libo-libong followers para kumita. What you need is an engaged audience, yung mga nanonood, nag-comment, nagtatanong, at nagkiklik ng mga affiliate links mo. So paano ba natin ito gagawin? Step 1, know your niche. So mas madali kang hanapin ng right audience kapag klaro ang niche mo. Think of your content like a show. Anong klaseng mom show ang ino-offer mo? So, ito yung examples natin ng niche themes, budget finds for moms. Ito yung mga TikTok products under 500 pesos or kaya naman ay mga ginagamit mo sa pag-organize ng homeschool area mo or ng pag-homeschool mo. So, ito yung mga pwede mong i-explore na niche. So, bakit ito mahalaga? Kasi kung random ang content mo, random din ang audience mo. Pero kung consistent ang theme mo, loyal ang viewers mo, and they will trust your recommendations.
Step 2, be consistent with your voice and style. So kahit hindi perfect ang lighting or setup mo, basta consistent ang tone mo, helpful, honest, and sincere, ipa-follow ka ng mga tao at mas pagtitiwalaan nila ang content at recommendations mo. So stick to 1 or 2 themes and repeat your message in creative ways. Step 3, engage with your viewers. Pag may nag-comment, replyan mo, mag-comment ka din. Pag may nagtatanong, guide them with a helpful answer, not just link in bio. The more that you connect, the more they'll come back and the more they'll trust your content and your recommendation. So that's it! So I hope marami kang natutunan today kung paano mo mapapalago ang earnings mo as a TikTok affiliate kahit na beginner ka pa lang. Quick recap tayo, focus on high converting products, post consistently kahit 2 to 3 times a week lang ito. Share your real stories, not just sales pitches. And huwag nyo kakalimutan yung yellow basket at yung iba pang mga pwede nyong ilagay sa inyong content. And then build your niche audience. They are your community, not just your customers or viewers. And remember, you don't need to be loud to be powerful. You don't need to be perfect to be profitable. You just need to be you, a mom who wants to serve, share, and show up online. So kung gusto mong gawin ito, mag-comment ka lang below ng TikTok Mom. And if you're ready to take it further and turn this into a real business, i-check nyo lang yung aking full course, Papers to Profits, the full guide for moms who want to turn or to build income from home. So yung link nito ay nasa description box. And don't forget to like, share, and subscribe, and tag a fellow mom na gusto ring kumita habang nasa bahay. Thank you so much, and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye everyone!